talaga tayo? Ano ba yung ibig sabihin ng salitang Christian or Kristiyano? Kapag sinabing Christian, ibig sabihin na ating idol or ang ating sinusunod ay si Kristo. Mga followers tayo ni Kristo or itinuturo natin ang mga katuruan ng pagiging isang Kristiyano. Ngayon po ay magpo-focus tayo hindi sa karakter ni Kristo, kundi magpo-focus tayo ngayon sa doktrina. Ang layunin po ng video na ito ay hindi po para sabihin na mali o hindi tama ang inyong pinaniniwalaang filosofiya sa buhay, kundi ang layunin po nito ay magkaroon po tayo ng self-awareness kung talaga nga po bang yung ating mga pinaniniwalaan ay talagang dapat paniwalaan ng isang Kristiyano. Dahil po sa napakarami ng lumabas sa mga filosofiya at doktrina ng sanlibutan, ay hindi po naiiwasan minsan na hindi tayo aware na nahahaluan na po pala tayo o ang ating paniniwala ng paniniwala na hindi po pala kasama sa paniniwalang Kristiyano. Ngayon po ay pag-uusapan natin ng ilan sa mga modern philosophy na hindi po natin napapansin na sa pagtangkilik natin ng mga filosofiyang ito ay hindi tayo aware na nagiging against na pala tayo kay Kristo or nare-replace na natin si Jesus or Christ as the central foundation of our faith. Mahalaga po na ating suriin ang ating mga sarili kung si Kristo pa ba talaga ang ating idol o baka naman ibang tao na. Kung ang ini-emphasis mo sa iyong buhay ay kalayaan, choices, naniniwala ka na ang tao ay kayang gumawa ng meaning at essence ng buhay, then you become an existentialist at ang idol mo ay si Soren Kierkegaard na isang Danish philosopher, hindi si Jesus. Kung pinanghahawakan mo naman ang doktrina na ang mundo ay maaring maunawaan in scientific terms na hindi na kinakailangan ng spiritual or supernatural explanations, then you become a naturalist or evolutionist at ang idol mo ay si Charles Darwin, hindi si Jesus. Kung nagdududa ka naman kung nag-i-exist ba ang Diyos o hindi, na parang hindi ka masyadong sigurado, then you become an agnostic at ang idol mo ay si Thomas Henry Huxley at hindi si Jesus. Kung naniniwala ka naman na ang Diyos ang gumawa ng langit, ng lupa, ng universe at ng mundo, pero matapos niya itong lalangin na inabandon niya na ito at hindi na siya nakialam sa operasyon, kung naniniwala ka na ang Diyos ay nag-i-exist pero hindi na siya involved sa mundo anymore, na nilalang niya ang lahat ng bagay at sinet niya ang universe in motion at hindi na siya involved sa operasyon nito, then nagiging isa kang deist at ang idol mo ay si Jean-Jacques Rousseau at hindi si Jesus. Kung pinanghahawakan mo naman ng katuruan na ang lahat ng kaalaman ay imposible, at ang buhay ay walang meaning, walang purpose, at walang intrinsic value, na walang real existence, walang moral principles, then nagiging isa kang nihilist. At ang idol mo ay si Ivan Sergeyevich Turgenev at hindi si Jesus. Kung sa tingin mo na ang Diyos at ang universe ay iisa o magkapareho, na walang Diyos na lumalang ng universe, kundi ang universe mismo ay banal, then nagiging isa kang pantheist at ang idol mo ay si Baruch de Spinoza at hindi si Jesus. Kung ikaw ay nagpo-promote ng parapsychology, mga auras, alien visitation, Atlantis, homeopathy or acupuncture, sympathetic magic, crystal healing, plus nagpo-promote ka pa ng monism, means all is one, pinupromote mo din ang pantheism, means all is God, and mysticism, means the experience of oneness with the divine, ang mga taong naniniwala sa mga nabanggit na ito ay tinatawag na mga New Agers o yung kabilang sa New Age movement, pero hindi sila believer ni Christ dahil hindi ito ang gusto ni Kristo na paniwalaan ng kanyang mga believers. Ngayon naman, kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay hindi nag-i-exist, walang Diyos at all, naniniwala ka na ang Diyos ay produkto lamang ng imahinasyon, then nagiging isa kang atheist or a non-believer of Jesus. Ano naman ang masasabi ng postmodernism?
Sinasabi ng postmodernism na ang mga naturalist daw ay may sarili din nilang istorya, ganun din ang pantheist, ganun din naman ang mga Kristiyano. Sa postmodernism, no story can have any more credibility than any other. Lahat ng istorya dito ay equally valid. Kung totoo nga ang pilosopiyang ito, then parang wala namang saysay ang pagiging Kristiyano, hindi ba? Kung naniniwala ka sa pilosopiyang ito, then you become a postmodernist at dinidegrade mo ang istorya ng buhay ni Jesus. Ano naman itong sinasabing humanist doctrine? Humanism ay isang filosofiya ng buhay inspired by humanity and guided by reason. Nagpo-provide ito ng mga basis for a fulfilling and ethical life without religion. Binibigyan ito ng saysayang mundo sa paggamit ng mga reason, experience, and shared human values. Wala itong kino-convince na evidence for God's, supernatural, or life after death. Naniniwala ang humanist na ang moral value ay natatagpuan sa human empathy at scientific understanding. Naniniwala ang humanist with that we must live this life on the basis that it is the only life we'll have, that therefore, we must make the most of it for ourselves. Hindi man literal na gamitin ang term na humanist, but it doesn't alter the fact that hundreds of millions of people around the world ay naniniwala at nag-agree sa humanist philosophy ng masayang pamumuhay at productive life based on reason and compassion. Ang mga nabanggit ko na mga filosofiya ay ilan lamang sa napakaraming mga philosophical deceptions in the world. Pero sapat na ang mga itong nabanggit ko para lang masira ang iyong pananampalataya sa ngayon. Maaaring ikaw ay mayroong magandang career, isa kang napaka-responsableng tao, o ikaw isang successful na tao. Hindi ka nagwo-worry about your retirement balang araw. Maaari din namang kiniklaim mo na ikaw ay isang mabuting Kristiyano. Pero alin sa mga pilosopiyang nabanggit ko ang iyong sinusuportahan at pinopromote? Kung isa man sa mga nabanggit ko ay gumagambala sa iyo, ang assignment mo ay simple lang. Try mong i-examine ng iyong sarili kung talaga nga bang nananatili ka pa rin sa pananampalatayang Kristiyano. O ang iyong mga pinaniniwalaan ay nahaluan na ng makamundong paniniwala na pinaniniwalaan ng sanlibutan at malayo na sa paniniwala at filosofiya na gusto ni Kristo na paniwalaan mo.